Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo riyan. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinangumo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Punta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Ethiopian eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko.
Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa buoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo, lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay.
Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko ang ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano nga bang nangyari sa eunuch na taga-Ethiopia? Maganda sanang subaybayan natin kung paano siya inakumpanyahan ni Felipe sa kanyang spiritual journey. Ibig sabihin, magandang tingnan natin ang ating mga pagbasa ngayon mula sa punto de vista ni Felipe bilang isang spiritual director. Pero mas maganda siguro kung tingnan natin ito ngayon mula sa punto de vista ng Ethiopian eunuch bilang directee ni Felipe. Dahil karamihan naman sa atin ay maaaring mas nangangailangan ng spiritual direction kaysa sa pagiging direktor. Ano po? Tatlong bagay po ang nais kong i-highlight sa inyo sa pinagdaanan ng Ethiopian eunuch. Una, hindi siya nag-umpisa sa wala. Pangalawa, nagpakumbaba siya. At pangatlo po, nanampalataya siya. Himayin po natin ng kaunti, ano ho? At tingnan natin ito bilang isang movement, isang buo na movement na may tatlong yugto. Una, hindi siya nag-umpisa sa wala. Namumuhay siyang may malusog na takot sa Diyos. Sumusunod sa batas at ginagawa ang kalooban ng Diyos sa mga paraang makakaya niya. At bago pa man niya nakilala si Felipe, hinahatak na siya ng Diyos sa pananampalataya. He was already being drawn by God to God's self. At sa malalimang pag-unawa sa buhay, sa pamamagitan ng pagbabasa ng awit ng suffering servant na sinulat ni Propeta Isaias. Hindi nga lamang niya lubusang magagap o maunawaan ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. Mabuti na lamang at nakisabay sa kanya ang diakonong si Felipe at buhat sa kasalatang binasa niya ay isinalaysay sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So ang ginawa ni Felipe, pinag-ugnay niya yung sulat na binasa ng eunuch mula sa lumang tipan papunta sa bagong tipan. Pangalawa, nagpakumbaba po siya. Tanggap niya ang kakulangan ng kanyang mga pasilidad upang intindihin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ni-recognize din po niya ang pangangailangan niya ng tulong ng kapwa. Hiningi niya ito at may kabukasang loob na bumiyahing espiritual ng may kasama. Ito po yung spiritual accompaniment na nangyari sa kanila ni Felipe, bagamat sasaglit lamang ito. At pangatlo po, nanampalataya siya. Nang marinig po niya kung paanong nauugnay sa mahal na poong Jesus Nazareno, ang mga salita ng suffering servant sa Isaias, nanalig na siya. At nagpatuloy siya sa paglalakbay na tuwang-tuwa. Yun ho siguro talaga ang dala ng pananalig
malalim na kaligayahan. Gaya po ng pilgrim Ethiopian officer, tayo man po ay tinatawag din sa malusog na takot sa Diyos. Nahihimok sa ating lumapit sa Kanya, hindi lumayo. Yun ho kasi ang kaibahan ng healthy fear of God sa paralyzing fear of God. Magkaiba ho yun, ano? Yun hong healthy fear of God, ito yung takot na mayroong reverence. Natatakot kang ma-offend ang Diyos dahil sa iyong pagkakasala. Yun namang paralyzing fear of God, ito yung takot na takot kang maparusahan. Iniisip mo ang Diyos na parang isang entity doon sa likod ng mga ulap na mayroong malaking libro na bawat laglag mo sa pagkakasala, inililista niya at natatakot ka na sa huling araw, magsusulit ka. At baka hindi ka makapasa, ay hindi ka tanggapin doon kung saan mo man iniisip na naroroon siya. Yun ho ang paralyzing fear of God. Takot na nakaugat ng malalim sa kung paano ka din pinalaki ng iyong mga magulang. At kung paano ka na-impluwensyahan ng mga representatives ng Diyos para sa iyo. Kasi alam mo na, sa pamamagitan ng taong ito, isang significant other, nire-represent niya ang Diyos sa iyo. Yun ang iyong tingin sa Kanya. Ngayon mga kapatid, yung healthy fear of God, ang meron ang deacon na si Felipe. At gaya po ay, ang baligtad pala, no? Yung healthy fear of God, ang takot sa Diyos na mayroon ang eunuch. Yun ho ang mayroon siya, no? Malusog na takot sa Diyos. At sa pagsusumika po niya na sumunod sa Diyos, dala ng takot na ito, mayroon siyang reverence sa Diyos. Wala dito sa aking kodigo, pero gusto ko lamang i-highlight din na alam niyo po ba kung ano ang kasalanan? Bukod sa missing the point. Yun ho kasi ang kasalanan eh. You miss the point. Sala. Nagkasala ka. Ang isa pa po ay kawalan ng reverence. Yun ho ang kasalanan. Kawalang pakundangan. Alam kong naihomili ko na ito dati, pero maaring iba namang set of audience yun. Kaya inuulit ko po ngayon, ang kasalanan, o masasabi nating lahat ng kasalanan, ay kasalanan ng kawalang pakundangan. Halimbawa, sinamba mo ang pera. Kawalang pakundangan yun sa Diyos na siyang dapat mong sambahin. Isa pa po, anong tawag doon sa coveting the neighbor's wife? Ano yun sa Tagalog? Nakiapid. Nakiapid ka. Kawalang pakundangan yun sa dignidad niya bilang may asawa at sa dignidad ng kanyang asawa. Nagnakaw ka, pumunta ka sa inyong kapitbahay, may talbos siya doon ng malunggay, hinila mong malunggay, kinuha mo yung talbos, nagluto ka ng munggo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Kawalang pakundangan yon ng pag-aari ng iyong kapitbahay na hindi ka nagsabi o nagpaalam. At lahat iyon ay mga kasalanan ng kawalang pakundangan.
Minamahal kong mga kapatid, tayo po ay tinatawag din sa pagiging matulungin. Bukod sa tinatawag tayo sa healthy fear of God, katulad ng eunuch, tinatawag din naman tayo sa pagiging matulungin at hospitable, katulad naman ni Felipe. Masasalamin po ito ng malaliman sa kaligayahang dulot ng mabuting balita sa atin. Lahat pong itong binanggit ko, minamahal ko mga kapatid, ay mga testimonya kung paanong sinusustini tayo ng grasya ng Diyos. Sinusurpresa kung minsan at binibigyang kasiguraduhang madalas. Sapat po ang kanyang biyaya at hindi ito papalya. Bumabaman ang kanyang biyaya mula sa langit, katulad ng manna in the desert, o yung pagkaing mula sa langit, o dumaloy man ito gaya ng ilog na umaagos ng patuloy. Masisigurado natin na hindi papalya ang grasya ng Diyos. Depende na lang po yan sa ating kapasidad na tumanggap. At pagpakiramdam po natin, naglalakbay tayo ng gutom at uhaw, at walang patutunguhan sa gitna ng disyerto, sa mahal na poong Jesus Nazareno po tayo babaling. Siya po kasi ang tinapay ng buhay, ang bukal at ang hantungan ng tubig na buhay, ang ating lakas at sandigan sa ating mga kahinaan, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo sa atin ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan. At sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan mo kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus, na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Blessed be God. At tanggapin ang alak na
ito, inuming inihain sa'yo. Mahal na aming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't tuwagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, pati na rin ang mga magte-take ng mga board exams. At ang kanila ring mga daladalang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.